sa rules, tinitingnan ko po dun sa implementing rules and regulations po dun sa ating batas kung pwede natin ikaroon ng lifetime ban ang mga tao magbabiolate po ng common gun ban. Yun po yung gusto natin. Tatanggalan ng pribilehiyo na magmay-ari ng baril ang sinumang gun owner na mahuhuling lumalabag sa election gun ban. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, dapat responsable ang mga gun owner dahil hindi isang karapatan ang pagmamay-ari ng baril sa bansa. Dapat hindi nangyayari ito sa ganitong dapat walang baril ngayon. Kaya nga kami nagulat, of course, ito po yung nangyari sa atin. Sinabi din ni Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, walang nakikitang self-defense ang pulisya sa ginawang pamamaril ng road rage suspect. Hindi natin po pwedeng sabihin na hindi niya pwedeng gamitin yun na depensa. May right siya para i-depensa yung sarili niya. No? Siya na mismo ang magdidepensa, meron naman siyang abogado. No? It's not for us to teach yung suspect para sabihin kung anong i-depensa niya. Gamit yung gamit yung suspect natin. And hindi lang iisang beses nagpaputok yung suspect natin. No? Several times nagpaputok yung suspect natin. Kaugnay nito, reklamong 4 counts of frustrated murder at paglabag sa election gun ban ang kakaharapin ng suspect dahil wala din daw authorization mula sa COMELEC ang pagdadala nito ng armas. Pina-verify natin initially, wala namang exemption na naibigay sa COMELEC. So kung ano yung binabanggit niyang tao na meron daw siyang dokumento, baka permit to carry o kaya license, but definitely wala pong lisensya yon. Frustrated murder yung initially na ikakaso natin. Sir, bakit frustrated murder? Initially, parang frustrated homicide dapat. Pakipaliwanag lang. Well, una makita nyo naman yung mga biktima, wala naman silang hawak na patalim, no? And other deadly weapon. And yung nakita nyo yung isa is 2 beses niyang binaril yung isa. Kaya frustrated murder yung ikakaso natin. And kakasuhan din natin siya ng violation of Omnibus Election Code. Kahit yung baril niya is wala namang exemption galing sa COMELEC. Kwento ng Antipolo Police, bago ang pamamaril, nagkagit-gitan sa kalsada ang SUV at ang motorcycle rider na nauwi sa suntukan ng suspect at mga biktima. Ang nangyari po kasi dito before the incident kasi yung suspect po natin ay galing po sa isang private resort kasama ang kanyang pamilya, kaya yun yung laman ng sasakyan. Yung grupo naman ng motorsiklo ay galing naman somewhere in Tanay, nag-visit man sa mga tourist spot doon. Nung lumabas ito sa may bandang Buso-Buso, naggirian sila. So may pagkamabilis din talaga itong suspect po natin at hinabol po yun nung mag-ama. Actually grupo sila. Nung corner nila doon, supposed to be verbal confrontation lang, pero nauwi ito sa suntukan, naging pisikalan at yun nga, nung pakiramdam niya, lugi na siya sa suntukan. So, bumunot na siya ng kanyang firearms. Humingi naman ng tawad ang suspect sa kanyang nagawa. Humingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Dahil po sa aking pagkakabugbog, nawala na po ako sa aking sarili dahil masakit na po yung nararamdaman ko Dagdag ni Lieutenant Colonel Manong Do, 2 na sa 4 na biktima ang nakalabas na ng ospital. Nananatili namang ginagamot ang 2 iba pa, kabilang ang isang nasa kritikal na kondisyon. May paalala naman ang Antipolo Police sa mga motorista. Aminin natin na uso ang traffic, uso ang mainit. Pero sana sa konting saglit na segundo, wag nating sakripisyo yung buhay ng tao. Yan lang yun. Iwanan muna natin yung pride natin, ego. Ang mahalaga dito is ligtas po tayo lahat makauwi ng ating pong mga tahanan. Ang 8 pulis na nakahuli sa suspect ay binigyan ng medalya ng kagalingan ng pamunuan ng PNP. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.